nangyari sa kanyang buhay ang ganito. Dahil malaking posibilidad na pinahintulutan ito ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay para matulungan siya na matingnan yung mga pintuan sa kanyang buhay na nabuksan. Live-in, hindi nagsisimba, busy sa negosyo, may mga anting-anting, open and third eye. Kaya sa mga ganitong klase, kailangan na talaga ang solemn exorcism sa exorcist na ito na mag-handle. Dahil di basta-basta na ito, no? Kung bagay sa sakit pa, parang kanser. Pero ayaw talaga niyang i-renounce ang kanyang anting-anting. Wala tayong magawa diyan kung ayaw niyang mag-renounce. Bakit? Tandaan natin, noong si Judas ay naposes, nasa Juan Kapitulo 13, versikulo 27, magtanong siguro kayo, bakit di pinalayas ng Panginoon ang demonyo na pumasok sa katawan ni Judas? Dahil mas pinili ni Judas ang demonyo. Ito din, kahit ramdam niya na inaatake siya, pero mas pinili niya. Ayaw niya talaga, Ayaw niyang isurrender. Yung ibang mga anting-anting, nabasag ko na. Pero yung ibang mga anting-anting, kinuha niya. Hinalik-halikan pa niya. Hinalik-halikan pa niya. Bakit? Nakatulong daw umano yon para lumago ang kanyang negosyo. Pero, yun lakas talaga niya, Yung mga borders nila, kasama niya, dahil nagwala siya. So kaya, ang process kasi dito, bigyan ng curse, confession, adoration, rosary, sacramentals, pero mamumuhay sa kabanalan. Live-in, so therefore kailangan na mag-guide sila para yayakap sa sakramento sa kasal. Ang problema, ayaw niyang bitiwan yung mga anting-anting. Kaya wala tayong magawa. No? Para bang ginawa nilang washing machine lang ang ministry ng simbahan sa pamamagitan sa paglapit dahil inaatake. Pero nang pagbigyan na ng mga dapat sundin na mga alituntunin sa buhay, ayaw na. Wala tayong magawa. Sariling pagpili yan. So, real talaga ang digmaang espiritual, mga kapatid. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, I rebuke, repudiate, bind and cast out all evil spirits now from us, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth, praise tremendous powerless God, and praise His power in His salvific name. All you holy doctors, Pray for us. Saint Anthony, Pray for us. Saint Benedict, Pray for us. Saint Dominic, Pray for us. Saint Francis, Pray for us. all you holy priests and Levites. Pray for us. Name of Jesus, let it fall right now. So, may mga naniniwala na hindi totoo itong digmaang ito. Pero,
paano ipaliwanag na sa pamamagitan ng prayer, halimbawa, may aversion of sacramentals, mainit sa kanya ang holy and exorcised oil, ang holy water. Pero sa pamamagitan ng panalangin, nagbalik normal siya. Pwede ba ang psychological sa panalangin lang magbalik normal? Balikan muna natin itong pangyayaring ito. Hindi ka mo yan. Dili ka mo iwan. Dili ka mo sa likway. Magbalik-balik, yun mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Malakas In the talaga name siya. of Jesus of Nazareth, through His tremendous Oh, power as nagwala, God, di niya kilala and through His kahit most ang powerful and kanyang scientific kalibin. name, Di niya kilala. Wala sa kanyang sarili. Mainit ang holy water, mainit ang cross, mainit. Kinuha ko naman yung busis sa pag. Sisigaw niya. Right now, Mainit ang uwin. and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ, and never return. Pagkatapos magsuka, ito na, nagbalik normal. Ito ba may turing psychological lang? Nasa pamamagitan ng dasal ng simbahan, prayer of deliverance ito, hindi ito exorcism ha. Nagbalik normal. Nagtaka siya kung bakit nandun siya at pinapaligiran siya sa mga ilang borders kasama ang kanyang kalibin. Nagtaka talaga siya. Kaya inainom ko ba siya? Hindi ibig sabihin dahil nagnormal na, mainit pa para sa kanya. Hindi ibig sabihin dahil nagnormal na, umalis na. Dahil ang pintuan sa ating buhay na pwedeng daanan ng mga mortal natin na kalaban ay ang tinatawag na stop, sins, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Normal na, kilala na niya ang mga taong nasa paligid. Ang kanyang live-in partner, kilala na niya. Pero ayaw talaga niya na i-renounce ang kanyang mga anting-anting. Ang kanyang mga libreto. Umiyak ang kanyang misis. Sabi ng kanyang misis, di mo na ako nakilala sa unang pagkakataon. Sinuntok mo ako. Sa matagal natin pagsasama, ngayon lang ito nangyari. Dahil di mo na ako kilala. Pero para sa kanya, nakatulong daw umano ang gabay niyang mga espiritu at ang mga anting-anting sa kanyang negosyo. Kayo, sa mga ganitong pangyayari, mas piliin ba ninyo ang mga masasamang espiritu para lang sa paglago sa negosyo? Mateo Kapitulo 4, versikulo 9. Ayon sa ating kalaban, sabi niya sa ating Panginoon, nung nangyari ang temptasyon sa ating Panginoon, I will give all this to you if you will bow down and worship me. So kaya, delikado pala na ang pagpili sa tulad sa mga ganito ay isang uri na sa pagsimba ng demonyo. Kaya mag-ingat talaga mga mahal na kapatid. At bakit marami ito? Dahil ayon kay Father Jose Francisco Sequeira, Chief Exorcist sa Archdiocese of Manila, how we Filipinos are very much into the occult, okay? Sa occultismo. When you come into the land the Lord your God is giving you, you must not learn to imitate the practices of the pagan nations. Okay? Mga pagano, mga bayan. No one shall be found among you who makes a son or daughter pass through fire, nag-aalay ng dugo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga anito. Or who practices divination, yan yung magtatawas. Or is a soothsayer. Ano ba yan?
that is a manghuhula. Or is an ogre, yan yung mangkukulam. Or a sorcerer, yan yung mga mananambal. Or one who casts spells, mambabarang. Or who consults ghosts or spirits, yan yung mga espiritista. Whoever does these things is abhorrent to the Lord. And it is because of such abhorrent practices that the Lord your God is driving them out before you. But how many Catholics ay pupunta sa mga taong ganito? No? Even though Katoliko na tayo, kapag tayo sa probinsya madalas, pag nagkasakit yung isang bata, agad-agad tinatakbo sa albularyo. I remember, I had a case of dalawang cases, no? Ng 3 taon lamang na gulang, possessed na. Possessed na, 3 taong gulang. Nagtanong yung isang pare, Father, bakit na-possess ka agad yung batang-bata? Imagine mo, the child was just baptized a few years back. Kasi nung nagkasakit yung bata, agad-agad, takbo sa albularyo. Tapos gumaling, so may kumapit ang espiritu, pabalik-balik. Imbes na they use prayers, the sacramentals, yung ating mga sakramento. Okay po, pabalik-balik, so na-possess. Siguro sa isang buwan, 30 times, almost every day pupunta sa albularyo siguro, mga ganyan. Okay? That's why we have to be very careful that we keep away from occult practitioners. Kasi kapag babalik-balik ka dyan, unti-unti bubukas yung third eye mo. Later on, makakita ka ng mga spirito. And later on, yung mga mangkukulam, sasabihin niya, Oy, may power ka, pwede kang sumama sa amin. Because yung mga mangkukulam at those who are into witchcraft or sorcery can detect sinong mga tao na may nakakapit na spirito. Okay? That's why be very careful, okay? Another thing is sin. Okay? Bakit napakaraming tao ngayon ay maraming kumakapit na spirito sa kanila? It's because para sa kanila, yung kasalanan ay hindi na kasalanan. We are desensitized to sin. Kung sinabi ng simbahan, kasalanan yan, pero hindi naman kasalanan, lahat naman gumagawa niyan. Or, I don't believe it's a sin because, it's natural. And the sad thing is that, kahit ano pang sabihin mo, sa mata ng Diyos, ito'y isang kasalanan pa. Ito'y isang kasalanan. So kapag ikaw namatay, you cannot tell the Lord, Lord, hindi naman kasalanan yung ginawa ko. Because God is the lawgiver. Alam niya ano ang tunay na kasalanan at ano ang hindi kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng maging sariling batayan kung ano bang tama, mali, anong totoo at hindi. We have to be guided by the church. We have to be guided by the Lord. Kaya nakakulungkot is that many people are desensitized to sin. Kaya sinasabi ko sa tao, don't take sin for granted. Why? Gusto mo makita anong epekto ng sin sa isang nilalang ng Diyos? Look at the devil. Look at a demon. And you will see, yan yung bunga ng kasalanan sa isang nilalang ng Diyos. And imagine mo, an angel is the most beautiful spirit. It is a pure spirit. Higher than, mas mataas pa sa tao yan. But because of sin, sabi nga, pag nakita mo ang isang demonyo, yung tunay na anyo yan, you will die out of fear. Okay? You will die out of fright. Okay? Sabi ni Saint Bridget of Sweden. And another point is a priest is a shepherd who teaches and guides the flock to fight. Okay? How to use the sacramentals. My dear defenders, it is important that you know how to defend yourselves using the sacramentals. Marami na kami mga cases. Okay? Halimbawa, Father, usually yung mga demonyo, usually kumakapit yan halimbawa sa loob ng isang bahay, usually sa mga banyo yan, sa toilet area. Father, palagi ang baho dyan. Kahit pag nilinisan namin yan, palaging mabaho. So I said, put salt, exercise salt doon, with some prayers of liberation, and tignan nyo, ano mangyayari. So ang dami nang gumawa niyan, nagugulat sila, biglang nawawala yung amoy. O nawawala na ang kasi yung iba, pag naliligo sila, parang may nakatingin sa kanila. Okay? Because demons usually attach to, in the house, usually the corners of the house,
usually sa mga bodega, usually sa mga toilet areas, doon sila madalas kumakapit. So, use sacramentals there, like holy water, exercise salt, exercise oil. Yung oil, yung langis, dapat it is pure olive oil at may blessing ng pare. You use it on the four corners of the room. Okay? Lord, bless this room. Protect us. Drive away all evil spirits. Dapat may kasamang dasal para mas mabisa because faith strengthens the sacramentals. Okay, so like exercise oil. Okay? At kapag halimbawa, yung anak ninyo pumunta sa bundok tapos mukhang na-engkanto, nagkaroon ng rashes, use exercise oil. Huwag niyo dalhin sa albularyo yan. Use exercise oil and Lord, deliver my child. Heal my child. Okay? Because na-atake siya ng isang demonyo. Okay? Or before this, halimbawa yung anak niyo, medyo, especially mga bata, medyo psychic yan, nakita yan, madaling makita ng mga spirito yan. Before the child sleeps, use exercise oil. Lord, bless and protect my child. Okay? Allow him to sleep well. Especially yung mga demonyo, magaling maggising yan ng 3 a.m. in the morning. Okay? Kasi umiikot sila ng gabi. Okay? Umiikot yan. Okay? Especially kapag maraming kayong malalaking puno sa labas ng inyong bahay, okay? Doon usually sila nananahan. Okay? At sa gabi, pumapasok yan. Kaya nga make sure, when you have your house blessed, have also yung mga puno ninyo na malalaki dyan, blessed, and put a St. Benedict's medal. Itong medalya na ito, yung St. Benedict's medal, is the only medal with an exorcism prayer. It is a medal against evil spirits. Lagay nyo sa mga puno na yan, after the blessing ng pare. And put, maganda nga, once in a while, you put exercise salt around the perimeters of your house. Okay? Para kapag yung mga demonyo sa labas, okay, sa mga puno dyan, may balak silang pumasok, masusunog sila, di sila makakapasok. So, ang gagawin nila, sila na lang ay tatalon sa kapitbahay ninyo. Okay? Di mas masaya, di ba? At least, magbabagong buhay rin sila. Yeah? Okay. Also, have a devotion to Mama Mary. Very important ito. Because the number one enemy of the devil is Our Lady. Because God, sabi nga ng mga santo, in the final days, how will God defeat the devil? God will use the most humble instrument to defeat the most proud creature. Sino bang who is more humble than Our Lady? At sino mas mayabang pa sa demonyo, di ba? Kay Satanas. He's the most proud creature. So God will use Mama Mary to step on the head of Satan. That's why be very close to Mama Mary. Always call. Minsan kapag halimbawa, parang ayaw umalis yung demonyo during an exorcism session, parang ayaw umalis. We just go in one corner, we pray to Mama Mary with humility. Biglang later on, pagtingin namin sa possessed, liberated na. Okay? We just make a humble prayer to Our Lady. So, Mama Mary, have a devotion to her because ang ating mahal na ina, nirespeto rin niya ang ating kalayaan. Kapag wala tayong devotion sa kanya, limitado ang kanyang pwedeng gawin sa ating buhay. We have to give her permission. Also, the angels, especially Saint Michael, di ba? He is the angel who defeated Lucifer. Okay? Sabi ni Lucifer, I will be like God. Sabi ni San Miguel, ang pangalan niya, ibig sabihin, who is like God? Sabi niya, who is like God? And he was the one who defeated Satan, who was Lucifer. Lucifer dati ang pangalan ni Satanas, no? Light bearer. At tinapon siya sa lupa, sa impyerno. Saint Raphael, the angel of healing. Kapag may sakit kayo, have a devotion to Saint Raphael. He is the angel para sa mga may sakit. If you are missionaries, Saint Gabriel, the angel of evangelization, who delivers the good news, yung ebanghelyo. Have a devotion to Saint Gabriel. Okay? So remember, also your guardian angels, lahat tayo dito may guardian angel. Binibigay sa atin at the moment of, kailan binibigay sa atin yung guardian angel natin?
Oh, kailan? The moment of? No, not baptism. No, not birth. Conception. That's why nga kapag inabort yung isang bata, that the angel, the guardian angel cries out to God for justice. Kaya na doon pa lang sa conception, there is already a guardian angel na kumakalinga sa kaluluwa ng batang yan. And the guardian angel, hindi siya umaalis hanggang ikaw ay nakapasok sa langit. Kung ikaw ay bumagsak sa purgatorio, your guardian angel will be there with you. He will be interceding, praying for you, consoling you, supporting you. He will be your best friend sa purgatorio. Yung kanyang misyon ay nagtatapos lamang kapag ikaw ay pumasok sa langit. So have a devotion to the guardian angel. Have a devotion to the guardian angel. I remember like St. Michael, no? We were, nagkikipaglaban na kami sa isang demoniac. No? Before I could still, ngayon nakaka-body aches na ako kasi I'm already 50 years old. Okay? When I started the ministry, I was just in my 30s. So kayang-kaya ko pa makipag-jiu-jitsu, no? Sa mga demoniacs. Okay? Ngayon, hindi na. Minsan, ilang araw, no? Hindi na ako makagalaw. Okay? But, I remember, there was one time talagang lakas ng demonyo talaga. Sometimes it takes 5 or 6 people. Ng isang araw nga, I was just holding the arm. Napulikat na ako dito. Okay? Tapos hindi ako makahinga. Sabi ko, nako, I have to exercise more. Okay? Pero isang kamay lang na babaeng hawak ko. Yung isang kamay din. Okay? Pero napakalakas. Pero there was this case nga na ayaw talagang umalis. So sinabi ko, I prayed to St. Michael with my mind. Okay? Inisip ko lang. Sabi ko, San Miguel, no? Napakahirap na nito. Di na namin kaya. We have reached the end of our strength. Please intercede for us. I was praying with my mind lang nung mamakaawan ako sa San Miguel. At bilang sabi ng demonyo, umalis na tayo dito. Dito dumating si San Miguel. Nandito na si San Miguel. Sumigaw yung demonyo. Bilang umalis yung demonyo, sabi ko, talagang St. Michael really answers. Okay? When we pray to him, at nagulat ako kasi napakabilis. Napakabilis. I was just praying. The next second, sabi ng demonyo, through the bibig ng demonyak, sabi niya, nandito na si San Miguel. Umalis na tayo dito. At umalis sila, na-liberate yung tao. Sabi ko, galing so that is something that we have to realize that the devil's number one enemy in heaven is also here. Di ba? Mga anghel na lumaban sa mga demonyo na sa langit at nagwagi, okay? Sila ay nagtagumpay, they are now fighting on this earth. They are still with us. But we should call upon them. Okay? We should call upon them. And bakit dapat di tayo natatakot sa mga demonyo? Bakit? Because how many of the angels nagrebelde? Ilan sa mga anghel ang nagrebelde? 1/3. Ilang ang mga anghel na naging tapat? 2/3. Di ba mas marami ang mga mababait at mga tapat na anghel? And not only that, the weakest angel, we can say, no, yung pinakamahinang anghel sa langit, ay mas malakas kay Satanas. Why? Because the good angel has grace. May grasya siya sa kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, he has the power of God. Ang demonyo, meron siyang preternatural power. May lakas, may kapangyarihan siya. Yes, pure spirit siya. Purong spirito. But, pagkalaban niya ang Diyos, talo palagi siya. Okay. Si Father Jose Francisco Sequeira, sa isinagawang convention namin yon sa CFD, mga kapatid, no? Na real ang digmaang espiritual, maniniwala ka man o hindi, protected tayo bilang mga Kristiyano kung nandito tayo itong tatlong pangangailangan sa ating buhay. Tamang pananampalataya. Kaya yung siktang tatag lamang ng tao, hindi yun tamang pananampalataya. Ang layunin lang niyan ay
ikay tanggalin galing sa tunay na pananampalataya at dalhin sa kanilang sikta na tatag lamang ng tao. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. At tamang pananampalataya, proper faith. Side at Brother Junri, ready Yes, ka na po yes, ba? Mr. Moderator. Okay po. Okay. So, doon lang ako mag-ano sa mga sinabi niya, no? Okay, so unang question, dito tinira mo yung mga inalis ng simbahan, no? Pero pinaliwanag mo rin na hindi inalis ang Mother of God dahil ito ay dogma. Tama ba yun, Pastor Ian? Tama yun according po sa article na ipinadala kasi nga ang dogma hindi na pwedeng alisin yon. Kaya nga inalis ang aking punto dahil nakakalito yung dalawang statement patungkol kay Maria, inalis yon o kaya binago o kaya nilinaw na hindi po yon dogma at hindi po kailangang itigil na po yun. Next kasi question. nakakalito. So, hindi kasali sa inalis yung Mother of God? Hindi nga kasi nga dogma na hindi na kailangang alisin. Kaya pero ang punto doon kasama po ito sa nakakalitong statement. Kaya dapat sanang alisin ito yun nga naging dogma. So hindi po. Next Ang question. sabi mo kaganina kasi, mali at vague yan. No, mali at vague, nakakalito. Kaya nga inalis yung iba. So therefore, yung Mother of God hindi yung nakakalito dahil hindi inalis. Tama, mali? Mali, nakakalito po 'yon. Hindi lang pwedeng alisin kasi nga naging dogma na ang nag-alis kasi bagong Santo Papa pa lang ninyo. Hindi niya maalis-alis 'yon. Kaya nga hindi niya inalis pero talagang nakakalito 'yon. Next question. Sige, leave it to the listener na lang, no? Okay, so dito tayo sa dictionary, no? Kasi parang ini-insist mo na kinakailangan para maging Mother of God siya, kinakailangan pumasok siya sa definition ng dictionary? Yun ba ang punto mo? Yes po, kasi po mother or ina may kahulugan yan eh. Kaya kailangan nating definition, i-define natin kasi nga yun po ang statement. So you have to define mother, you have to define God. Kasi kailangan po ng definition yan. It's either biblical, meron naman tayong lexicons, then sa dictionary din sa ating lingwahe. Okay, maraming salamat. So, mali na sabihin Mother of God kasi hindi niya, sabi mo kanina, hindi ina si Inang Bering Maria talaga ayon sa dictionary. Yes, hindi po biological mother na ayon sa inyong sinabi kanina, lalong hindi po sa ontological mother. So, kaya ibig sabihin, maling-mali talaga yan. Saan ba siya naging mother doon? Kaya, yung statement na Mother of God, nakakalito yon. Next question. Ang clarification man, Mr. Moderator, Okay. Anong clarification, bro? nalito ako sa sinabi niyang hindi mother. Anong hindi mother? Sinabi ko na hindi biological. Sinabi ko ba yun hindi biological? Kasi sinabi niya na sinabi ko daw na hindi biological. Klaruhin niya muna yon. Pakiulit ang sagot, Pastor. Sinabi po niya hindi ontological. Sinabi niya kanina hindi ontological. Hindi yung hindi mother, hindi yung hindi ontological, yung hindi mother. Ay, yung hindi biological. I mean, hindi biological. Sinabi ko ba yun, hindi biological? Hindi nga, ontological nga ang sinabi ko bro. Ontological. Clarification nga, so hindi biological kasi narinig ko kasi hindi biological ang sinabi mo eh. Okay, ang sinabi ko po ganito. Sabi mo kanina, hindi po siya mother ontologically. O ngayon, dahil binasa natin yung dictionary na biological mother, hindi rin po. Kaya nga nakakalito. Hindi ko po sinabi na sinabi mo. Sinabi ko na sinabi mo na hindi ontological mother. Okay. Next So, question na. okay, so hindi siya biological mother of Jesus, ganon? So mali sabihin na mother of Jesus. Hindi po. Hindi po mali. Tama po yung Mother of Jesus. Yun nga yung last statement ko eh. Kaya nga, doon po siya papasok. Doon po sa apat na definition sa dictionary, surrogate mother. Pero pagka sinabi mong biological mother kasi, doon po sa definition who provides the egg, hindi po siya papasok doon. Saan mo nabasa sa Bible na si Inang Bering Maria is surrogate mother?
Wala po yun sa Bible. Yun po Ay, yung wala pala. definition Okay. ng salita. Teka muna. Meron ka Yun pang po ay 15 seconds po. definition po yon sa salitang mother. Dictionary po yon. Kasi nga, sabi ko sa iyo, maraming definition ng mother eh. Doon po sa biblical, lalo na pong hindi. Wala namang mababasa dyan, Mother of God, lalo na pong mali ang tema. Next question. Okay, walang mababasa na Mother of God. Sangayon ka ba na may mababasang Mother of Lord sa Luke 1:43? Yes or no? No. Meron pong Mother of my Lord. My Lord, hindi po Mother of Lord. Mother of my Lord, sabi ni Elizabeth. At yan po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Hindi po yan tumutukoy sa Diyos o kaya doon po sa salitang Diyos. Kasi po, Jesus Christ is also Lord. Next question, bro. So yung pagsabi ni Elizabeth na Mother of my Lord, ang ibig niyang sabihin pala doon, Mother of my Lord na hindi Diyos? Ganun? Yun bang punto mo? Hindi po. Ang Mother of my Lord, patungkol po kay Jesus Christ kasi wala pang pangalan si Jesus Christ dyan. Kaya paano niya tawagin? Wala pang pangalan. Kaya Mother of my Lord, na yan po ay Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesucristo, Panginoon. Yung Objection mo na, Mr. Moderator. Objection po Kasi sa time. ang tanong ko, Pastor Ray, Mr. Moderator, pinakatanong ko, yun bang Lord doon sa Mother of my Lord, hindi tumutukoy sa Lord na Diyos? Yun ang question ko, Mr. Moderator, kasi Yes, lumayo yung sagot niya eh. Sagot Anong Sasagot ko counter po. mo, bro? Wala na. Sasagutin natin. Uulitin lang natin. Sinagot Okay, ko sagot yun eh. Ito ang sagot. Hindi nga tumutukoy doon po sa tinatawag mong Diyos. At tumutukoy po yon sa person mismo na si Jesus Christ na may dalawang nature. Yung pagka-Diyos at saka pagkatao. Wala pang pangalan. Kaya sinabi niya, Mother of my Lord. Pero hindi po, kasi kung titignan natin, hindi po yan uma-apply. Next question, bro. Next question. Pastor Ray, hindi mo ba alam na sa Bible, yung my Lord is mapatungkol sa Diyos yun? Pag sinabing my Lord or the Lord God ang kasunod din, hindi mo alam yan? Yes or no? Hindi po doon po sa hindi po doon sa Luke chapter 1. May context po na Lord God, pero may tumutukoy na Lord kay Jesus Christ mismo. Pero merong Lord God, Old Testament, tumutukoy po sa Diyos na silang tatlo po yon kasi Trinitarian tayo. Yung Lord God doon, that's the Father, the Son, and the Holy Spirit. So paano mo ipapaliwanag sa amin na Mother of my Lord, pero hindi siya Mother of God? Yung Lord na yun, hindi yun God? Paano mapaliwanag? Ito paliwanag. Hindi. Mr. Moderator. Okay. Ang pinakauli kong tinanong, yung pagsabing Mother of my Lord, yung Lord yun, hindi yun God? Yes or no? Bro, categorical. Yes or no muna, bro. Saka sasagot ka, may Okay. 20 seconds ka. No po, kasi po yung Lord doon na God, dalawa po yun eh. Yung Lord, meron po yung God nature, meron pong human nature. So wag mong isahin po yun. Kasi nga, meron nga, tumutukoy lamang po yun kay Jesus Christ. Psalm chapter 110 verse number 1, the Lord said unto my Lord. Next Kita mo yan? question. Okay. Next question. Sabi mo, yung Lord, hindi yun God. No, ang sagot mo no. Pero sa Luke 1:68, Pastorian, sa Good News Translation, napakalinaw dito, let us praise the Lord, the God of Israel. The Lord is the God of Israel. Sangayon ka ba dito? Yes or no? Ay, sang-ayon po ako sa Oh, nakasulat dyan. amen. The Lord, the God of Israel, tumutukoy po yan sa tatlong persona. The Lord, the God of Israel. Hindi po yan tumutukoy sa isang persona, kaibigan. Sa Old Testament pa lang, ang Diyos na tatlong persona, the Lord, the God of Israel po yun. Pero nung sinabi ni Elizabeth na Mother of my Lord, tumutukoy kay Jesus Christ. Next question, bro. So, sangayon ka na yung Lord doon is God pala. Yes or no? Yes, sa 68. Okay. Hindi po doon sa Mother of my Lord sa 40, is that 40, 38, 39, 40, diyan po. Yung po sinabi ni Elizabeth. Kasi si Elizabeth nga, again, wala pang pangalan dyan. Pinalitan lamang po yung Jesus as Mother of my Lord. Sino po yun? Tumutukoy po sa kalawang persona yon which is Next question, the bro. Lord Jesus Christ.
sabi mo, itong 68 tumutukoy sa tatlong persona, Pastorian, ang sabi dito sa King James Version, Pastorian, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Itumutukoy ito kay Kristo Itong Lord God na ito, itumutukoy kay Kristo na pumarito para tubusin tayo, hindi sa tatlong persona. Pastor, paano mo hihilutin yan sa baliktad mong sinabi? Paano? Very basic po yan. Ang Redeemer po, that's the God of Israel, that is the triune God. Kaya nga, una, ang Diyos ang nagbigay kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang namatay, yung banal na Espiritu naman yung silyo. Kaya wag mong i-single out yan kay Jesus Christ. That's the God of Israel, the triune God. Triune God, nagsabi dito, He, singular yan no, He. Paano naging triune yung He? Kasi nga, iisa lang ang Diyos Kaya nga ginamitan ng He. Pero that is the Lord God of Israel. Pambira ka. Bakit yung Lord God of Israel, hindi kasama yung Ama doon? At saka yung banal na Espiritu? Ginamitan ng He. Kasi nga, isa lang. Gagamitan mo pa naman ng day yan. Next question. Okay. So, ibig mong sabihin, yung Lord God na pumarito at tumbos sa atin, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang ibig mong sabihin. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, yung nakasulat, the Lord God of Israel, yung He hath visited and redeemed His people, yun po ang trabaho ng iisang Diyos, which is the God of Israel, iisa po yun. Hindi po yun tumutukoy kay Jesus Christ lamang. Next question. Next question, Pastorian, sabi mo kaganina, ang nag-visited at nag-redeem yung Ama din at ang Espiritu Santo. Sinabi mo yung kaganina No, pero malinaw kasi ito the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed. Hindi naman they ang ginamit They, para sabihin mong ano yan, tatlong persona yan. Singular yan He hath visited and redeemed. So, tumutukoy yan sa the Lord God na sa Iso Kristo. Yes or no? No, tumutukoy po yan sa triune God kasi po iisa lang ang God of Israel. Pero dito po sa atin, inireveal ng Diyos na meron pong tatlong persona ang Diyos na iisa. Pambihira, Trinitarian ka pa naman. Sa Old Testament, the God of Israel is one. Next question. So, sa aral mo pala, Pastorian, yung He is they? Parehas lang yung He at saka they? Yes or no? No. Kasi po yung He, ginagamit po yan sa iisang tunay na Diyos. Pagka ikaw po gagamit ng pronoun sa iisang tunay na Diyos, hindi po they po yun. He po ang gagamitin doon kasi iisa lang ang Diyos, lalo na po ang God of Israel. That is in Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Last question. Okay, so yung He nga dito, pag sinabing He, so yung pumarito at nagtubos yung tatlong persona, yes or no? No, hindi po pumarito. Ang sabi po, yung visited and redeemed His people, yun po ay iisa sa paggawa ng redemption of God is redemption of His people is the triune God. Hindi po isa lamang, the triune God. Okay, time. Yan, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang unang latag ng parehong panig. At napakaganda at mainit-init pa sa sabaw ng tinola. Ang tanungan at ang sagutan ng dalawang debaters. Dadako na tayo sa second rebuttal ng ating affirmative na si Pastor Ryan Fuentes. Di ako pa, bro. Affirmative ka nga pala. Sorry. Okay. Bro John Ray, ready ka na pag mag-start Maraming ka na? salamat, Mr. Moderator. Alright, mga kapatid, no? Sabi niya, magulo daw at vague. Siya yung anggulo ng sagot at vague ang mga sagot, mga kapatid. Napakalinaw Sinabi niya, wala daw Mother of God. Sa Bible, sinabi ko, hindi mo ba nabasa na mayroong Mother of my Lord? Sabi niya, yes, pero hindi din tumutukoy sa Diyos. Mother of my Lord, hindi tumutukoy sa Diyos. Pastorian, please lang, mamaya, maglabas ka ng biblical reference na yung Lord sa Bible, hindi tumutukoy sa Diyos yun. Lalong-lalo na kapag kay Kristo ipinapatungkol, sa Ama ipinapatungkol, sa Espiritu Santo ipinapatungkol, pag tinawag silang Lord, hindi Diyos yan. Napakalinaw dito, ang nagsalita nito, puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid. Si Elizabeth. No? Napakalinaw lang sinabi niya dyan matapos siyang mapuspos ng banal na Espiritu Santo, ang sabi niya dito, and whence is this to me that the mother of my Lord?
Mother of my Lord. Sabi niya, hindi yan pumapatungkol sa Diyos. Anong hindi? Tinanong kita sa 68. Napakaganda dito sa 68 eh. Same chapter lang yan. Ang nagsulat nito, hindi pa iba-iba yung sinasabi. O sa Good News Translation na yung Lord yan, God yan. The Lord, the God of Israel. Sabihin mong hindi God yung Lord. Ano ba naman yung aral nyo? Tapos sabi niya, hindi, yung Lord God yan, yes, kasi bumapatungkol yan sa tatlong persona. He ang sinabi dyan, tatlong persona, he. Singular puro yung he. Sa isang persona yan na, pumarito has come. Pumarito has come. Has. Pumarito. Pumarito na ba ang Espiritu Santo nung nandito pa si Panginoong Kristo? Kaya nga tinanong kita, so yung pumarito ba dito para tubusin ka? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Sabi mo naman, hindi. O hindi pala, ba't mo sinabing sa yung the Lord the God dito na in context sa He ay isang persona lang? Isang persona lang yung pastorian. Kaya napakalinaw mga kapatid, ito